คุณไม่คิดถึงทันยักษ์ Kuya Cox, totoo bang may mga kulto sa South Korea na kayang kontrolin ang buhay ng mga miyembro nila? Sa unang tingin, tila moderno, ligtas at disiplinadong bansa ang South Korea. Ngunit sa likod ng makukulay na syudad, K-pop at makabagong teknolohiya, may mga grupong matagal nang iniuugnay sa manipulasyon, panluloko at matinding psychological control. May ilan umanong nawalan ng pamilya, pera at maging ng sariling pagkatao matapos mapasama sa mga organisasyong ito. At mas nakakagulat, may mga kulto raw na nakapasok pa sa paaralan, negosyo at maging sa politika. Sa episode na ito, samahan ninyo kami habang isa-isang binubuksan ang misteryoso at madilim na mundo ng mga Korean cults. Mga grupong para sa ilan ay relihiyon, ngunit para sa iba ay isang mapanganib na bitag. Madaling araw ng Agosto 29, taong 1987, nang dumating ang mga pulis sa isang tahimik na pabrika sa labas ng Yongin, South Korea. Sa una, inaasahan nilang isa lang itong karaniwang inspeksyon. Ngunit nang umakyat sila sa masikip at mababang atik sa itaas ng gusali, sinalubong sila ng isang tanawing hindi agad maunawaan ng kahit sino sa kanila. May dose-dosenang mga katawan na nakahiga roon, nakapangkat-pangkat at halos maingat na inayos. Ang ilan sa mga biktima ay may nakagapos na kamay at paa. May isiniksik na rolyo ng tissue paper sa kanilang mga butas ng ilong. At sa tabi nila ay may isang lalaking nakabitin sa kisame at hindi na gumagalaw. Walang malinaw na bakas ng pakikipagbuno, walang kalat at walang sinyalis ng kaguluhan. Walang anumang nagpapahiwatig kung ano talaga ang nangyari sa loob ng silid na iyon. Ilang oras lang ang lumipas at ipinaalam na agad sa buong bansa na ang insidente ay isang sabay-sabay na pagpapatiwakal na isinagawa ng isang relihiyosong grupo. Ngunit habang mas sinusuri ang mga detalyeng inilabas ng mga otoridad at lalo na ang mga detalyeng hindi nila binanggit, mas nagiging malinaw na ang opisyal na paliwanag ay halos hindi makadugtong-dugtong. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang totoong nangyari sa atik na iyon at wala pa ring malinaw na sagot mula nang una itong madiskubre. Upang mas maunawaan kung ano ang maaaring nangyari sa loob ng atik ng pabrika, kailangang balikan ang mas malawak na sitwasyon ng South Korea noong 1987. Sa totoo lang, ang bansa ay parang isang pressure cooker. Kung titingnan mula sa labas, makikita ang isang bansang naghahanda para sa 1988 Summer Olympics. Isang ingranding pagpapakita ng pag-angat bilang bagong economic power. Ngunit para sa taong aktwal na naninirahan doon, mas magulo at mas mabigat ang realidad. Noong panahong iyon, ang bansa ay nasa ilalim ng matinding tensyong politikal at panlipunan. At ang pressure na ito ang humubog sa paraan ng pagharap ng mga otoridad sa mga insidenteng maaaring magdulot ng pagkabahala sa publiko. 7 taon nang pinamumunuhan ang South Korea ng Pangulong si Chun Doo-hwan. Sa ilalim ng ika-5 Republika, isang diktadurang militar na nagsimula sa kudeta at nanatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas. Ngunit pagsapit ng tag-init ng taong 1987, malinaw na pagod na ang publiko. 2 buwan bago ang insidente, milyong-milyong tao ang lumabas sa mga lansangan. Mga estudyante at manggagawa ang humarap sa mga riot police sa gitna ng makakapal na ulap ng tear gas. Ang mitsa ng galit ng bayan ay ang pagkamatay ng isang estudyante, si Park Jong-hul, na napatay habang iniinturuga ng pulisya. Ang pangyayaring iyon ang tuluyang nagpaalab sa malawakang protesta. Sa huli, napilitan ang gobyerno na umatras. Inilabas nila ang June 29 Declaration, kung saan
pumayag silang magsagawa ng direktang demokratikong halalan sa unang pagkakataon. Matapos ang maraming taon, isa itong napakalaking tagumpay para sa mamamayan. Ngunit kasabay nito, naramdaman ng lumang rehimen na sila ay naiipit, desperado at labis na paranoid. Kaya't naroon ang isang bansang nasa gitna ng isang marupok at magulong transisyon, kung saan wala halos nagtitiwala sa mga otoridad. Kapag may nawawala, hindi iniisip ng mga tao na kusang umalis lang iyon. Mas malamang na ipagpalagay nilang kinuha ng lihim na pulis. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang kumpanyang tinatawag na Odiang ang tahimik na nagsimulang umalingaw-ngaw sa lungsod ng Daejeon. Ang ibig sabihin ng Odiang ay 5 karagatan. Sa panlabas, mukha itong isang pangarap. Pinamumunuan ito ng isang babae na nagngangalang Park Sun-ja, na tinatawag ng lahat bilang ina. Nagbubukas siya ng mga pabrika, nagpapatakbo ng mga nursery at tumatanggap ng mga parangal bilang huwarang negosyante. Ngunit habang ang buong bansa ay sumisigaw para sa demokrasya at kalayaan, si Park Sun-ja ay tahimik na nagtatayo ng ibang uri ng kapangyarihan. Isang imperyong pinansyal na nakabatay sa bulag na debosyon at sa napakalaking 8.9 bilyong won na pribadong utang. Unti-unting inihahanda ang entablado. Habang ang atensyon ng bansa ay nakatuon sa Blue House, nag-aabang kung babagsak ang gobyerno, 32 katao naman ang tahimik na umaakyat sa isang madilim at mainit na espasyo sa itaas ng kesame ng isang pabrika sa Yungen. Hindi sila nagtatago mula sa riot police. Sa halip, naghihintay sila sa sasabihin ng ina na oras na para iwan ang mundong ito. Ngunit sino nga ba si Park Sun-ja? Para sa kanyang mga tagasunod, hindi lang siya amo o CEO. Siya ay isang tagapagligtas ng buhay. Noong dekada 70, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na muntik nang ikinamatay niya. At ayon sa kanya, ito ay gumaling sa pamamagitan ng isang banal na himala. Mula noon, hindi na raw siya basta si Park Sun-ja. Isa na siyang babaeng may direktang ugnayan sa Diyos. Noong 1984, itinatag niya ang Odiang ang pangalan. 5 karagatan ay sumisimbolo sa kanyang ambisyong sakupin ang mundo. At sa loob ng ilang panahon, tila posible nga iyon. Nagsimula siyang magnegosyo sa Daejeon, gumagawa ng mga tradisyonal na handicraft at mamahaling muebles. Ngunit sa likod ng legal na negosyong ito, may mas malalim at mas matinding layunin. Lumikha si Park ng isang kapaligirang lubhang kaakit-akit. Bumili siya ng mga gusali at ginawang komunal na tirahan. Tinarget niya ang mga taong mahina ang loob, mga inang nangangailangan ng childcare at mga individual na naghahanap ng pagkabilang at layunin. Ipinangako niya sa kanila ang isang uri ng paraiso. May nursery para sa kanilang mga anak at may tiyak na trabaho. Kapalit nito, iisa lamang ang hinihingi niya: ganap at walang tanong na katapatan. Ngunit sa mundo ni Park, may katumbas na presyo ang katapatan. Hinikayat niya at kalaunan ay halos inutusan ang kanyang mga tagasunod na mangutang ng pera. Hindi ito maliit na halaga. Nakumbinsi niya ang mga ito na ang pag-aalay ng pera sa Odiang ay isang banal na pamumuhunan. Nangutang sila sa mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay, at lahat ng iyon ay ibinuhos pabalik sa ina. Pagsapit ng 1,987, umabot sa 8.9 billion won ang utang na naipon niya. Katumbas ng humigit kumulang 10 milyong dolyar noong panahong iyon. Sa esensya, isa itong malawak na relihiyosong Ponzi scheme. Hanggat may mga bagong tagasunod at bagong pera, patuloy itong umaandar.
Ngunit sa likod ng mga parangal at gawaing pangkawang gawa, unti-unting nagdidilim ang sitwasyon. Sa loob ng komunidad, ipinatupad ni Park ang isang sistemang tinawag na paglilinis. Kapag kulang ang debosyon ng isang membro o kapag nagtanong sila kung saan napupunta ang pera, sila ay isinasailalim sa pisikal na parusa. Isa itong klasikong taktika ng kulto: panatilihing pagod, panatilihing takot, at panatilihing lubog sa utang upang wala ng daan palabas. Upang ipakita kung gaano kalalim ang kontrol ni Park, sinimulan niyang sabihin sa mga bata sa loob ng komunidad na wala silang tunay na magulang. Direkta niyang sinasabi sa kanila na ang kanilang ama at ina ay walang halaga at siya lamang ang kanilang tunay na ina. Ganap nitong binura ang konsepto ng pamilya. Isipin ang isang magulang na nakatayo roon habang ang sariling anak niya ay tinuturuan na ituring siyang estranghero at si Park ang itinuturing na lumikha sa kanila. Nabuo ang isang baluktot ngunit matibay na ugnayan kung saan ang mundo ng bawat isa ay nagsisimula at nagtatapos kay Park. Kaya nang dalhin niya sila sa atik, hindi na sila basta mga tagasunod. Sa loob ng kanyang baluktot na realidad, sila ay mga anak niya sa lahat ng kahulugan. Sa wakas, nagsimulang gumuho ang pinansyal na harapan ng kumpanya noong Agosto 1, 1987. Isang mag-asawa ang pumunta sa pabrika upang bawiin ang humigit kumulang 500 milyon won na ipinahiram nila sa kumpanya. Ngunit sa halip na tseke, 13 empleyado ni Park ang sumalubong sa kanila. Sila ay binugbog, ikinulong at pinilit na pumirma ng mga dokumentong nagsasaad na hinding-hindi na sila hihingi muli ng kanilang pera. Iyon ang naging nakamamatay na pagkakamali. Dahil sa kasong pananakit at sa tumitinding pressure mula sa mga pinagkautangan, iniimbestigahan ng mga pulisya si Park Soon-ja noong Agosto 25, 1987 at mula roon, mabilis nang umusad ang mga pangyayaring magdadala sa madilim na atik sa Yongin. At sa mismong interogasyon na yon, biglang bumagsak si Park Soon-ja dahilan upang agad siyang dalhin sa ospital kasama ang isa sa kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, nagmistulang babagal o kahit pansamantalang titigil ang takbo ng mga pangyayari. Ngunit kinabukasan, tahimik siyang lumabas ng ospital at tuluyang naglaho. Hindi lang ito simpleng pagkawala ng isang tao. Umalis si Park kasama ang humigit kumulang 130 katao. Halo ng mga empleyado ng Odaeyang, mga debotong tagasunod at maging mga batang naninirahan sa mga pasilidad ng grupo. Sabay-sabay silang naglaho at sa isang iglap, ang iniimbestigahang kaso ng pananalapi ay naging mas seryoso at mas nakababahala. Dahil sa mga tip mula sa pinagkakautangan na naniniwalang maaaring nagtatago si Park sa pabrika ng Odaeyang sa Yongin. Nagtungo roon ang mga pulis at nagsagawa ng masusing paghahalughog. Sa loob ng gusali, 49 na katao ang natagpuan at agad na inalis at dinala ng mga otoridad. Ngunit wala roon si Park, bagay na lalo pang nagpalalim sa kalituhan kung saan talaga siya nagtungo. Ang dahilan kung bakit hindi siya natagpuan ay simple ngunit nakakagulat. Nagtatago siya sa isang lugar na hindi naisip ng pulisya, sa atik ng cafeteria ng pabrika. Isipin ang sitwasyon sa loob ng pabrika sa Yongin. Napakabigat ng halumigmig, ang klase ng init na kahit sa isang bukas na silid ay hirap ka ng huminga. At sa kabila nito, 4 na araw silang nanatili roon. 32 tao, mga lalaki, babae at mga bata ang nagsiksikan sa pagitan ng kisame at bubong ng kafeterya. Sandaling pag-isipan ang praktikal na aspeto nito. Magkakadikit sa ganap na kadiliman, walang bentilasyon at kasagsagan ng tag-init sa Korea. Madaling umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa espasyong iyon.
Hindi naman sila ganap na naputol sa mundo sa ibaba. Ayon sa mga investigador, may ilang piling miyembro ng grupo ang nagsilbing lifeline. Gumagamit sila ng hagdan upang maabot ang bukana ng atik, umaakyat para maabot ang pagkain at tubig sa mga taong nagkukubli sa dilim. Isa itong kakaiba at nakapanlulumong larawan. Isang hagdan na paulit-ulit na inaakyat upang pakainin ang 32 kataong tila naghahanda na sa kanilang katapusan. Nang tuluyang buksan ng pulisya ang Kesame noong Agosto 29, matapos silang ituro roon ng asawa ni Park na desperadong naghahanap sa kanyang pamilya, sinalubong sila ng tanawing kahit ang pinakasanay na opisyal ay hindi agad nakayanan. 32 katawan ang natagpuan. Marami sa kanila ay may nakagapos na kamay at nakasakal ang bibig ng tela. Batay sa mga sumunod na investigasyon, lumabas na si Park Sun-ja, ang kanyang 2 anak na lalaki, ang kanyang anak na babae at ang 28 tapat na tagasunod ay nagtago roon ng humigit kumulang 4 na araw. Siksikan sa makitid na espasyo sa itaas ng kafeterya. Naniniwala ang mga otoridad na ang pagkamatay ay nangyari sa isang tiyak at nakakakilabot na pagkakasunod-sunod. Ang tagapamahala ng pabrika, si Lee Kyung-soo, ang itinuturong pangunahing nagsagawa ng mga pagpatay. Una niyang pinatay ang mga tagasunod, sinundan ang mga bata at huli niyang pinatay si Park Sun-ja. Ang mga katawan ay hindi basta nakakalat. Maingat silang isinapawan sa 2 patong, isa sa ibabaw ng isa pa. Matapos nito, tinapos ni Lee Kyung-soo ang sarili niyang buhay. Ngunit higit sa lahat, ang mga sulat kamay na tala na natagpuan sa lugar ang tunay na nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Ang mga note na iyon ay kabilang sa pinakakabagabag na ebidensya ng buong kaso. Sa isa, nakasulat, umalis ang boss para kumuha ng lason at tubig. Sa isa pa, naitala ang mabagal at masakit na paghina ng kalagayan. Unti-unti na kaming nawawalan ng malay. May isa pang nagsabi, mga 5 tao na ang pumanaw sa nakalipas na 4 na oras. Ipinakita ng mga tala na alam ng grupo ang nangyayari sa kanila. Isinulat din nila na huli na ang lahat ng lalaki at nahiwalay na ang mga babae. At sa huli, isang malamig na pag-amin, mukhang mamamatay kaming lahat ngayong araw. Dahil sa nakakagulat na nilalaman ng mga sulat at sa hindi normal na kalagayan ng lugar, nais sana ng mga otoridad na tapusin agad ang kaso. Ituring ito bilang isang simpleng sabay-sabay na pagpapatiwakal dulot ng utang. Ngunit sa mga autopsy, walang natagpo ang lason. Sa halip, isang sangkap na tinatawag na diphenhydramine, isang uri ng antihistamine na may pangpakalma ang natuklasan. Sa loob ng ilang taon, nanatiling nakatabi ang kaso ng Oh Dae-young. Ang opisyal na bersyon ay malinaw, mass suicide. Para sa isang bansang nagsisimula pa lamang tumindig bilang demokrasya, mas madali itong tanggapin at iwanan, gaano man ito kasindak. Ngunit noong Hulyo 1971, bigla itong muling sumabog. Walang babala, 6 na dating empleyado ng Oh Dae-young, kabilang ang isang lalaking nagngangalang Kim Do-hyun, ang kusang pumasok sa isang istasyon ng pulis at sumuko. Maaaring isipin na aamin sila tungkol sa atik, ngunit ang kanilang inilahad ay mas lalong nagbukas ng mata ng publiko. Inamin nila na bago pa ang trahedya sa atik, pinatay na nila ang 2 nilang kasamahan, sina No Sun-ho at Hwang Sok-hee. Ang kanilang kasalanan, sinubukan nilang umalis sa grupo. Lumabas na ang ina ay hindi basta nagpapalaya ng mga gustong umalis. Binago ng revelasyong ito ang lahat. Pinatunayan nito na ang Oh Dae-young ay hindi lamang isang grupo ng mga taong kusang piniling mamatay ng sabay-sabay. Isa itong marahas at disiplinadong organisasyon na matagal nang handang pumatay.
Dahil dito, inilunsad ang isang malawakang muling investigasyon at sa pagkakataong ito, tumuon ang pansin sa isang pangalang magbibigay ng mas malawak na konteksto, Yoo Byung-yeon. Isang pangalan na nagmumungkahing ang Oh Dae-young ay hindi nag-iisa. Biglang hindi na lang ito usapin ng isang lokal na kulto. Ang investigasyon ay papunta na sa ubod ng isa sa pinakamalalaking relihiyosong organisasyon sa bansa. Si Yoo ang pinuno ng Semu Group at isang pangunahing personalidad sa Evangelical Church na mas kilala sa Korea bilang Salvation Sect o Gwonpa. Hindi nagkataon ang koneksyon ni na Park at Yoo. Si Park ay dating membro ng kanyang simbahan bago humiwalay at itatag ang Oh Dae-young. Ang malaking tanong ng mga investigador, saan napunta ang 8.9 bilyong won? Lumitaw ang teoryang ang Oh Dae-young ay nagsilbing makinarya sa pangangalap ng pondo para sa imperyong pangnegosyo ni Yoo. May mga aligasyong ang malalaking utang na kinuha ng mga tagasunod ni Park ay direktang ipinapadaan sa Semu Group upang pondohan ang mga negosyo ni Yoo sa shipping at manufacturing. Hinanap ng pulisya ang daloy ng pera na mag-uugnay sa mga pagkamatay at sa mga silid ng korporasyon. Inimbestigahan si Yoo Byung-yeon at bagamat hindi siya direktang naiuugnay sa 32 pagkamatay, nahatulan siya ng panluloko kaugnay ng mga transaksyong pinansyal ng simbahan. Gayunman, hindi nasiyahan ang publiko. Marami ang naniniwalang malumanay ang naging tugon ng pamahalaan. Nanatili ang hinala na may makapangyarihang koneksyon ang kulto, mga politiko at opisyal na maaaring nakinabang sa pera ng Oh Dae-young. Muling lumamig ang kaso, ngunit ang pangalang Oh Dae-young ay naging simbolo sa Korea ng madilim na pagsasanib ng kulto, pera at kapangyarihan. Isa itong multong nananatiling nakabitin sa kasaysayan ng bansa, naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling bumalik. At gaya ng lalabas, darating ang sandaling iyon noong taong 2014 sa paraang walang sino man ang inaasahan. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nanatili sa likuran ng kasaysayan ng South Korea ang kaso ng Oh Dae-young. Isang nakakabagabag na kwento mula noong 1987 na bahagya na lamang naaalala ng marami, hanggang sa bigla itong muling sumulpot sa sentro ng pambansang kamalayan sa isang trahedyang hindi maaaring baliwalain. Noong umaga ng Abril 16, taong 2014, bumiyahi mula Incheon ang South Korean passenger ferry na MV Sewol patungong Jeju Island sa Timog Kanluran. Sakay nito ang 476 na tao, kabilang ang 325 estudyante mula sa Danwon High School sa Ansan na nasa isang school trip at 33 miyembro ng crew. Bandang alas 8:58 ng umaga, habang dumaraan ang ferry sa Manggol Channel, bigla itong kumiling ng matindi sa isang panig. Sa loob lamang ng maikling panahon, tumaob at tuluyang lumubog ang barko. Humigit kumulang 1.5 kilometro mula sa Dongyo-chado sa Jeondo County, South Hula Province. Sa huli, 304 na katao ang namatay o nawawala at itinuring na nasawi, kabilang ang humigit kumulang 250 estudyante. Ibig sabihin, halos 22% ng mga biktima ay mga batang mula sa Danwon High School. 172 katao lamang ang nakaligtas. At marami sa kanila ay nasagip ng mga bangkang pangisda at commercial vessels na nakarating sa lugar mga 40 minuto bago ang Korea Coast Guard. Matapos humupa ang unang pagkabigla, sinimulan ng mga investigador ang masusing pagsusuri kung paano nagkaroon ng ganitong kalubhang pagkabigo ang isang modernong passenger ferry. Ang mga natuklasan ay malinaw at seryoso. Ang barko ay labis na overloaded, lampas sa pinahihintulutang ligtas na karga. Marami sa mga kargamento ay hindi maayos na nakasiguro. Bukod dito, ang mga safety inspection at stability test ay hindi isinagawa ng tama. Umasa ang mga regulator sa mga dokumentong peke o minanipula.
At ang mga structural na pagbabago na ginawa sa barko sa paglipas ng panahon ay nagpahina ng katatagan nito. Dahilan upang mas madali itong tumaob kumpara noong una itong itinayo. Nang sundan ang pagmamay-ari ng kumpanyang nagpapatakbo ng Seawall, muling lumitaw ang isang pamilyar na pangalan, Yoo Byung-yun. Bigla, ang taong minsang naiuugnay sa kaso ng Oh Dae-young ay bumalik sa lahat ng pangunahing balita sa bansa. Lumabas na hindi tuluyang nawala si Yoo matapos ang 1987. Ang network ng negosyo na kanyang binuo ay nagpatuloy sa operasyon sa loob ng maraming dekada at kalaunan ay naugnay sa kumpanyang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Seawall. Habang muling binubuksan ng mga taga-usig ang pinansyal na mundo ni Yoo, ang kaso ng Oh Dae-young ay hindi na lamang isang lumang trahedya ng isang kulto. Naging bahagi ito ng mas malawak na kwento kung paano ang isang magkakaugnay na network ng mga kumpanya, simbahan at pribadong impluensya ay nakaligtas sa loob ng maraming taon nang hindi lubusang nalalantad. Ang paghahanap kay Yoo noong taong 2014 ay mabilis na naging isa sa pinakamalalaking civilian manhunt na nakita ng bansa sa loob ng mahabang panahon. Nilusob ng pulisya ang headquarters ng Salvation Sect at sinundan ang mga lead sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit muli, naglaho si Yoo. Tinulungan ng mga taong handa pa ring magtago sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, isang malubhang naaagnas na bangkay ang natagpuan sa isang orchard ng plum sa timog ng bansa. Matapos ang ilang linggong forensic testing, kinumpirma na ito ay si Yoo Byung-yun. Sa tabi ng katawan, may mga boteng walang laman ng alak at isang aklat na siya mismo ang sumulat. Napagpasyahan ng mga otoridad na namatay siyang mag-isa habang nagtatago. Patay na ang taong iniuugnay sa pinansyal at relihiyosong network na konektado sa kaso ng Oh Dae-young at trahedya ng Seawall. Ngunit hanggang ngayon, marami pa rin ang pakiramdam na hindi pa ganap na natatapos o nalilinawan ang lahat tungkol sa mga kasong ito. Napakaraming tanong tungkol sa pera, impluensya at proteksyon ang nananatiling walang malinaw na sagot. Katulad ng mga tanong tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa Atik noong taon ng 1987. Sa kasalukuyan, ang insidente ng Oh Dae-young ay nagsisilbing malinaw na paalala kung ano ang maaaring mangyari kapag ang relihiyosong debosyon, lihim na pananalapi at kapangyarihang korporasyon ay nagsanib. Hindi lamang ito usapin ng sabay-sabay na pagkamatay o krisis sa utang. Isa itong bunga ng isang panahong masyadong abala ang bansa sa mas malalaking sigalot sa politika. Kaya hindi agad napansin ang mga seryosong problema sa loob ng sistema. Maaaring hindi na natin kailanman malalaman kung ano ang eksaktong sinabi o nangyari sa mga huling oras sa itaas ng Quezame. Kung may tahimik na panalangin ba roon o isang desperadong pakikipaglaban. Ngunit ang pangalang Oh Dae-young, ang 5 karagatan, ay hindi na mahihiwalay sa mas madilim na kahulugan. Isa na itong simbolo ng trahedyang hindi natapos sa isang atik, kundi umabot at umalingaw-ngaw sa loob ng maraming dekada, na nagpapatunay na sa Korea ang nakaraan ay hindi basta nawawala. Nananatili itong naghihintay na muling sumulpot. Dito na natin tatapusin ang kwento sa ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito tungkol sa mga misteryoso at kontrobersyal na Korean cults, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ninyo mamiss ang mga susunod pa nating kwento at investigasyon dito kay Kuya Cox. Mag-ingat kayo palagi at gaya ng lagi, salamat sa panunood.